Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Siyam na kawani ng Philippine National Police Special Action Force, kabilang ang mga immediate commanders ng mga umano'y bodyguard ng isang Chinese national sa Muntinlupa, sinibak na sa pwesto. Luzon Grid, isa sa ilalim sa yellow alert dahil sa manipis na reserbang kuryente. Presyo ng gasolina, may katiting na rollback, pero diesel at kerosene, tataas naman. Sa Today in Metro, tatlong magkakaanak na pinatay sa palo ng 2x2 sa Las Piñas, nakatakdang i-cremate. Sa MBC TV correspondents, sundalo, 2 kafgu, patay matapos mahulog ang isang military truck sa bangin. Sa MBC TV Sports, Gia de Guzman, team captain ng Alas Pilipinas para sa AVC Challenge Cup. At sa Showbiz Spotted, former child stars Nash Aguas at Mika de la Cruz nagpalitan ng matamis na I do sa Tagaytay City. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sinibak sa pwesto ang 9 na tauhan ng Philippine National Police Special Action Force. Kabilang dito ang mga immediate commanders ng mga umano'y bodyguard ng Chinese sa Muntinlupa. Ang mga detalye hatid sa atin live ni Edniel Parosa. Edniel. Well, Karen, sinibak na ang 2 pulis na inaresto tapos masangkot sa alarming skandal at kalaunay na issue ring bodyguard umano ang isang Chinese sa Ayala Alabang Village sa lungsod ng Muntinlupa. Sa report ni PNP Special Action Force Chief, Police Brigadier General Mark Testes, kabo ang 9 na katawang nirelieve habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kabilang nga ang mga battalion commander, company commander at platoon leaders nitong dalawa. Kinilala ni National Capital Region Police Chief Major General Jose Melencio Nartates itong mga pulis na sila Police Corporal George Rojo Mabuti at Patrolman Roger Ramos Valdez, kapawang mga naka-assign sa Zamboanga. Sa isang press briefing sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na nagulat sila kung bakit nasa Muntinlupa sina Mabuti at Valdez. Kasama umano sa mga sinisilip ng PNP ang posibleng pakikipagsabwata ng mga ito sa kanilang hindi patukoy na superior. Sa duty ka lang. Pero yan, nakikita niya po talagang meron pong kanayban sa ibang mga tao dyan. Kaya 9 po yung na-relieve right now that we are being investigated for. Mayo 18 nang arestuhin ng mga residente o alertuhin ng mga residente ng Ayala Alabang, kabilang na si Mayor Rufi Biason, ang hanay ng pulisya, matapos makarinig ng putok sa kanilang lugar. Dapat binagdalo itong 2 pulis na inaanap na rin kung totoo nga bang nagtatrabaho bilang bodyguard o escort ng dayuhang. Pinatitignan ni Biason kung konektado nga rin ba sa Pogo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sa iba pang balita, ilalagay sa yellow alert ang Luzon Grid mamayang hapon dahil sa manipis na reserbang kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nasa 19 na planta ang nag-force outage habang 4 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Magsisimula ito mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Inilalabas ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid.
Posible nang desisyonan ng Ethics Committee ngayong linggo ang isa sa 3 pang natitirang reklamong isinampa laban kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Paliwanag ng isang kongresista, limitado lamang sa kasong disorderly behavior ang kanyang o kayang desisyonan ng kanilang komite dahil maituturing ng kasong kriminal ang umano'y seditious statements nito laban sa Pangulo. Narito ang report ni Milky Rigonan. Magpupulong muli ngayon ang House Ethics Committee na pinamumunuan ni Congressman Filemon Espares para talakay ng reklamo na isinampa laban kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Ayon kay Espares, kasong administratibo lamang ang kanilang pwedeng desisyonan. Ito ay ang disorderly behavior bilang isang kinatawan ng Kongreso. Paliwanag ni Espares, hindi nila saklaw ang pagtalakay sa seditious statement na binitiwan ni Alvarez ng himukin sa rally ng pro-Duterte supporters sa Tagum City na mag-withdraw na ng suporta ang AFP at PNP kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito kasi anyay may hanay sa kasong kriminal at ito'y jurisdiksyon ng korte. Ibinasura din ng komite ang reklamo ng unay madalas na pagliban ni Alvarez sa Kamara dahil napatunayan na wala itong batayan. Ang ethics complaint laban kay Alvarez ay isinampa ni Tagum City Mayor Ray Uy. Samantala, sinabi ni Espares, posibleng iakyat na sa plenaryo ang magiging desisyon ng komite bago mag-synergy adjournment ang Kamara sa May 24. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigonan. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, humarap na sa pagdinig ng Senado si dating Executive Secretary Paquito Ochoa kaugnay ng kontrobersyal na pag-leak umano ng mga dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ito'y matapos siyang ituro ni ex-PDEA agent Jonathan Morales na pumigil umano sa anti-drug operation noon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang balita ni Raymond Dadpaas. Umarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Security ni Senator Ronald Bato de la Rosa si dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Ito ay sa pagpapatuloy ng investigasyon sa umano'y PDEA leaks na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa illegal drugs nang hindi pa ito Pangulo ng bansa. Ayon kay De La Rosa, si Ochoa na lang ang kanilang hinihintay upang tapusin ang investigasyon dahil siya ang itinuturo ni dating PDEA agent Jonathan Morales na pumigil sa kanila upang huwag nang ituloy ang anti-illegal drug operation laban kay Marcos at aktres na si Maricel Soriano. Binigyang din ni De La Rosa na walang ibang layunin ng pagdinig na ito upang maprotektahan ang mga itinuturing na classified documents. Sa panig ni Senador Jingo Estrada na siyang Vice Chairman ng komite, umaasa itong matapos ng pagdinig ngayon na siyang ika-4 na hearing. Napatunayan na umano na walang credibility ang pangunahing testigo na si Jonathan Morales at wala din itong naipakitang ebidensya upang suportahan ang kanyang akusasyon. Lahat ng kanyang inilahad sa komite ay pinasinungalingan ng mga dati at kasalukuyang opisyal ng PDEA. Sa panig ni Attorney Ochoa ay tinanggi nito na kilala niya ang dating opisyal ng PDEA na si Attorney Asher Cadapan. Itinanggi din ito na may ipinahinto siyang anti-illegal drug operation ng PDEA laban kay noon ay Senador Marcos at aktres na si Maricel Soriano. Wala din katotohanan nagka-interes ito sa kaso dahil magkasama sila noon sa law firm na Most o Marcos Ochoa Serapio Tan, kasama si ngayon ay First Lady Lisa Marcos. During our first hearing, Mr. Morales claimed that you commanded Asik Gadapan and the PDEA to stop the operation against Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts and disregard the request for pre-operation authority. Anong masasabi mo dito, sir? As I earlier mentioned, I don't even know him and I don't recall of any occasion that we have met or even talked. So I completely deny that I have made those instructions as alleged. Thank you, sir. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay na balita, pinabulaanan ng Indian businessman na si James Kumar ang mga akusasyong nagdadawit sa kanya sa issue ng PDEA leaks. Banat pa ng Legal Counsel ng philanthropist ang mga kasong ipinupukol sa kanyang kliyente ay pawang gawa-gawa lamang tulad na lang umano ng pagiging isang mafia leader na sangkot sa iba't ibang krimen. Ang buong detalye tutukan sa ulat ni Val Gonzalez.
Binasag na ng negosyante at Filipino-Indian philanthropist na si Manhinder James Kumar ang pananahimik sa sunod-sunod na mga banat sa kanya ng vlogger na si Maharlika. Sa pamamagitan ng legal counsel ni Kumar, sinabi ni Attorney Cherry Ann de la Cruz na ang lahat ng mga gawa-gawang kaso na isinampalaban sa kanyang kliyente ay isa-isa nang na-dismiss sa korte. Kabilang aniya sa mga akusasyon ang umano'y pagiging mafia leader na sangkot daw sa kidnap for ransom, kidnapping, murder, human trafficking at drugs. Ginawang halimbawa ni Attorney de la Cruz ang isa sa mga kasong forcible abduction with rape na inihain sa Pasay City laban kay Kumar at kanyang magulang at 3 iba pa, pero kalaunan ay binawi mismo ng umano'y rape victim dahil ito ay utos daw sa kanya ng kanyang mismong boyfriend. Sabi ni Attorney de la Cruz, kapansin-pansin na sa lahat ng kaso ay palihim na itinatago sa pamamagitan ng mali-maling mga address para mapigilang makadalo at hindi makasagot ang kanyang mga abogado para makapagpalabas ng arrest warrant ang korte. Ang address na number 533 Jack Lura o Jack Duray Street, Pasay City ay isang gawa-gawang address na batay sa sertifikasyon ng City Planning and Development Office ng Pasay City ay hindi nag-iigsi saan man sa lungsod. Sa statement ni Kumar, iginiit ng negosyante na isa siyang matino at maayos na leader ng mga Indian community sa bansa na sinisikap na makatulong hindi lang sa kanyang mga kababayan kundi maging sa mga Pilipino. Umapila si Kumar sa mga mambabatas na dapat ay magkaroon na ng batas para mapanagot ang mga vlogger na irresponsableng naglalabas ng mga akusasyon at ginagamit ang social media bilang sandata ng malayang paninira laban sa sinumang individual. Samantala, nakatakda namang humarap ang abogado ni Kumar sa muling pagdinig ng Senado tungkol sa umano'y PIDEA leaks ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Sa iba pang balita, magpapatupad naman ng dagdag bawas ang mga oil company bukas, Mayo 21. Sa magkakahiwalay na abiso, may katiting na 10 centavos na rollback sa kada litro ng gasolina, habang tataas naman ng 25 sentimo ang diesel at 30 sentimo sa kada litro ng kerosene. Batay sa huling datos ng Department of Energy, aabot na sa 7 pesos and 25 centavos ang year-to-date increase sa gasolina. 4 pesos and 20 centavos naman sa diesel, habang year-to-date increase naman na 1 peso and 65 centavos sa kerosene. Sa mundo ng volleyball, sa pagbabalik ng star setter na si Gia de Guzman sa Pilipinas, isang panibagong responsibilidad agad ang kanyang haharapin matapos itong ipakilala bilang team captain ng Women's Alas Pilipinas sa pagsabak ng mga ito sa ABC Challenge Cup. Ang buong detalye sa report na ito. Captain Gia is in the house. Magsisilbing team captain ng Women's Alas Pilipinas ang multi-awarded setter na si Gia Morado de Guzman para sa paparating na laban ng national team sa Asian Women's Volleyball Challenge Cup. Yan mismo ang kumpirmasyon na ginawa ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF noong Sabado. Kabilang sa mga makakasama ng PVL 8-time best setter ay sina Cici Rondina, Eya Laure, Don Macandili Katindig at ang mga collegiate standout na sila Angel Canino, Julia Coronel at Thea Gagate. Habang ang UE star rookie na si Cassie Dongallo na unang inanunsyong kasama rin sa lineup ay hindi na makapaglalaro dahil sa iniindang injury. Matatanda ang taong 2023 nang hindi maglaro si De Guzman sa PVL 2nd All-Filipino Conference para maging import sa Japan club team na Denso Eribis. Gaganapin ang ABC Challenge Cup sa Rizal Memorial Stadium dito sa Pilipinas na magsisimula sa Miyerkules May 22 hanggang May 29. Kabilang ang Pilipinas sa Pool A at makakalaban ito sa round-robin preliminaries ang teams mula Chinese Taipei, India, Iran at Australia. Unang sasabak ang national sa Webes, alas 7 ng gabi kung saan makakaharap nito ang Australia. Sa aking pagbabalik, Pinoy gymnast Carlos Yulo humakot ng 4 na ginto sa Asian Championships. Para sa detalye, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Mga Chinese sa Scarborough Shoal, nagdi-display ng armas sa mga Pilipinong mangingisda. Ayon sa atin ito coalition, pananagutan ng opisyal at pulis sa Bamban Tarlac, Pogo Hub, pinasisilip. Sa Today Metro,
tatlong magkakamag-anak na pinatay sa palo ng 2x2 sa Las Piñas. Nakatakda ng i-cremate. Sa MBC TV Sports, Carlos Yulo humakot ng 4 na ginto sa Asian Championships. At sa Showbiz Spotted, former child stars Nash Aguas at Mika de la Cruz nagpalitan ng matamis na I do sa Tagaytay. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Target naman tapusin ni Pangulong Bongbong Marcos ang reformang pang-agraryo sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito ang ipinangako ng Pangulo bilang pasasalamat anya sa matinding sakripisyo ng mga magsasakang bumubuhay sa ating mga Pilipino. Pakinggan natin ang mga detalye sa report ni Leth Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng titulo ng lupang sakahan sa Central Visayas. Aabot sa higit 2,400 agrarian reform beneficiaries ang tumanggap ng Certificates of Land Ownership Award sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o Split Project. Kabilang sa makikinabang sa 3,000 ektarya ng lupa ang mga benepisyaryo mula sa lalawigan ng Bohol, Cebu at Negros Oriental. Sa kanyang talumpati sa seremonya na ginanap sa Lamberto L. Masias Sports and Cultural Center sa Dumaguete City, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy nilang pinagsisikapan na tuparin ang pangakong kukumpletuhin ang reformang pang-agraryo sa Pilipinas. Ito'y bilang sukli at pasasalamat anya sa sakripisyo at pagod ng mga magsasaka na nagpapakain sa sambayanang Pilipino. Po ay simbolo ng taus-pusong pasasalamat ng sambayanang Pilipino para sa inyong walang sawang pagsisikap at katatagan sa pagsasaka sa ilalim ng init ng araw, sa gitna ng masamang panahon at sa harap ng maraming pagsubok. Sa ating paglipat ng pagmamay-ari ng mga lupaing ito sa inyong mga kamay, muli natin pinagtibay ang ating pangako na itataguyod ang karapatan at kapakanan ng ating mga magsasaka at manggagawa ng ating sinimulan sa paglagda ng Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Kasabay ng distribusyon ng mga titulo ng lupa, ang pag-turnover ng 7 farm-to-market roads na nagkakahalaga ng 100 milyong piso na naipatayo at pinondohan sa ilalim ng Agrarian Reform Fund. Namigay rin ang Pangulo at ang DAR ng mga makina at iba pang kagamitan sa pagsasaka sa 9 na organisasyon ng mga magsasaka sa rehiyon sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity and Support Program. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagdi-display ng armas ang mga Chinese sa Scarborough Shoal sa mga Pilipinong mangingisda. Ito ang ikwinento ng team leader ng Atin Ito Advance Party na naglayag sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Batay pa sa ulat nito, may mga pagkakataon pa raw na kinukuha at pinapalitan ng mga Chino ang kanilang huling isda. Magbabalita si Nicole Lopez. Ikinwento ng Atin Ito Coalition ang karanasan ng mga mangingisda tuwing pumapalaot sila sa Scarborough Shoal sa gitna ng presensya ng China Coast Guard at Navy vessels. Sa panayam ng DZRH Car Mark Figueras, team leader ng Advance Party ng Atin Ito, binanggit ng mga mangingisda na may kadalasang 6 hanggang 7 CCG at Chinese naval ships sa Scarborough o Bajo de Masinloc. Nakitaan niya ng mga mangingisda na may nilalagay na tubo ang mga Chinese na nag-iikot-ikot sa lugar. Ayon kay Figueras, sinabi ng mga mangingisda na oras maispatan sila ng mga Chinese, sumasampa pa ito ng bangka bit-bit ang kanilang mga armas. Ayun, wala pong sinabi kung ano yung gagawin nila doon. Hindi nila alam yon. Ang sinasabi lang nila na last month, nag-start na yan. Sir, may binabagit kayo na parang checkpoint, ano? Ano to? Talagang piniflex sila na armado sila? Alam ng ating mga ngisda na armado itong mga ito? Opo. Dumakit po yan, nakabaril daw po. May mga baril din talaga. Umakit po ng bangka. Wow. Opo. Pero sir, may mga pagkakataon na itinataboy yung ating mga mangingisda na armado yung mga nagtataboy at tinatakot sila ng armas nila.
Ganun yung na siyempre may mga bit-bit pero siyempre matatakot yung mga officials. May mga pagkakataon pa nga raw na kinukuha pa ng mga Chinese ang huli ng mga mangingisda at papalitan pa ang mga ito. Sabi ni Figueras, ang pagdadala ng armas ng mga Chinese sa Scarborough Shoal ay parte ng inilatag nilang checkpoint. Nakatakda namang talakayin ng atin ito koalisyon sa law enforcement agencies at Philippine Coast Guard ang mga pinagagagawa ng China sa lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, pinasisilip na ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro ang pananagutan ng mga opisyal at mga pulis kaugnay ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ang buong detalye alamin natin sa live report ni Edniel Parosa. Edniel. Yuel at Karen, nanawagan ng investigasyon si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa umano'y posibleng pananagutan ng mga dating opisyal maging mga pulis dahilan ng pagkakaroon ng tinawag niyang scam hub sa lalawigan ng Tarlac. Ayon kay Teodoro, na dating kongresista sa probinsya, dapat silipin ng mga pangungonsilite ng mga lokal at national officials maging ng Philippine National Police kung bakit naitayo ang ni-raid na Pogo Hub. Hindi kasi maglulunsad ng operasyon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission kung wala itong naamoy na matibay na ebidensya sa trafficking at iba pang paglabag ng Zone U1 technology. Sinistansa si Teodoro ay kinalungkot niya manong pagtayo ng Pogo sa kanyang teritoryo at sinabing hindi niya kilala ang pamilya ni Banban Mayor Alice Guo. Samantala sa kaugnay na balita, tinanggalan na ng kapangyarihan si Guo na mag-deputize o mga siwa ng pulis sa kanyang bayan. Sa isang pulong balitaan sa Campo Crame, inanunsyo ni Department of the Interior Secretary Benher Abalos na aalisan na ng kapangyarihan si Guo na pangasiwaan o kontrolin ang mga parak sa kanyang nasasakupan. Ginawa ni Abalos ang pahayag kasabay ng pagsabing anumang oras ngayon hanggang bukas ay magsasampa na sila ng formal na reklamo laban sa alkaldeng inihugnay sa operasyon ng ni-raid na Pogo sa Bamban. Unang ipinasususpit ni Abalos sa Office of the Ombudsman si Guo, bagay na hindi umusad dahil sa kaukulan o kakulangan ng kaukulang mga dokumento. Ayon sa kalihim, walang kapangyarihan ng DILG na masuspindi ng local official, pero bumuna ito ang task force kaugnay ng utos ni Presidente Bongbong Marcos na maimbestigahan si Guo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Hindi umano dapat pagbawalan ang mga doktor na mag-endorso ng produkto o sumabak sa negosyo. Ayon sa isang abogado, walang batas na nagbabawal sa mga doktor na magnegosyo, lalo na kung lehitimo naman ito at pasok sa etiquette na sinusunod ng medical community. Ang mga detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Hindi dapat pagbawalan ang mga doktor na pumasok sa mundo ng negosyo tulad ng pamamahala ng ospital o pagiging isang investor. Ito ang sinabi sa DZRH ni Attorney Antonio Rebosa kaugnay ng Senate investigation sa Belkens Pharmaceutical Incorporated, ang pharma company na sangkot sa umano'y pagbibigay ng mamahaling regalo sa mga doktor kapalit ng pagrereseta ng kanilang gamot. Ayon kay Rebosa, walang batas na nagbabawal sa mga doktor na mag-business at mag-invest, lalo kung ito naman ay isang lehitimong negosyo. Walang batas kasi na nagbabawal na ang doktor ay hindi pwedeng mag-invest o mag-business even in health-related industries. It's a well-known fact. Marami sa mga hospitals natin are wholly or partially owned by doctors. Sila yung nagmamanage o kaya sila yung mga stockholders, like laboratories, mga ospital. So, ang sagot ko dyan, Jerry, wala namang kasing batas na specific mandating doctors na hindi pwede mag-business. Hindi naman pwede pagbawal sa amin yun. Karapatan din naman namin mga doktor ang mag-engage sa business, whether related sa health industry or not. Sa kabila nito, sinabi ni Rebosa na mayroon pa rin silang sinusunod na medical etiquette na siyang pumupuli sa kanilang mga doktor. Maraming legal, pwedeng legal na sa amin ay unethical. Like for example, ang doktor pwede maglagay ng malaking billboard na may picture siya dyan sa EDSA o mag-advertise sa TV, radio, o the like. Pero sa ethics po namin, bawal yun.
Actually, meron nga kami sa rules namin na bawal ang billboard. Pwede lang ang signboard na 2 by 1 meters. Ganun po yung legal siya, pero kung ang unethical siya, kung sa tingin namin ay makakasira sa imahen ng medical profession. Paliwanag ni Rebosa, ang desisyon ng mga doktor halimbawa sa pagrereseta ng gamot ay isang matter of conscience kung saan sinusunod dapat kung ano ang makabubuti sa mga pasyente. Kaugnay nito, sinabi ni Rebosa na hindi rin bawal ilagay ng doktor ang brand ng gamot na sa tingin nito ay ang pinakamakabubuti sa kanyang pasyente basta't matiyak na nakalagay rin sa reseta ang generic name nito alinsunod sa batas na Generics Act of 1988. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas. Para sa ating weather update ngayong Lunes, May 20, 2024. Sa kasalukuyan, 2 weather systems pa rin ang umiiral sa ating bansa. Una na riyan ang shear line o ang banggaan ng mainit at malamig na hangin na patuloy na nagdadala ng pag-ulan sa extreme northern Luzon, partikular na sa Batanes. Samantala, easterlies pa rin ang nagdudulot ng mataas na tsansa ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Pero bagamat papasok na tayo sa panahon ng tag-ulan, hindi pa rin inaalis ng pag-asa ang banta ng mataas na heat index, lalo na sa tanghali. Sa katunayan, posible pa rin umakyat sa mainit na 34 degrees Celsius ang maximum forecast temperature sa ilang bahagi ng ating bansa, kabilang ng Iloilo, Zamboanga, Davao at maging dito sa Metro Manila. Batay naman sa pinakuling pagtala ng pag-asa, wala pa ring low pressure area na nagbabadyong pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para naman sa ating heat index forecast, nakataas pa rin sa danger category ang heat indices sa Sangli Point sa Cavite, Virac, Rojas City at Catarman sa Northern Samar na posibleng pumalo sa napakainit na 46 degrees Celsius. Sinundan naman ito ng Legazpi City sa Albay na may 45 degrees Celsius na init factor. Paalala ng pag-asa, iba yung pag-iingat pa rin po, magbaon ng payong bilang panangga sa araw at ulan at uminom ng maraming tubig. Para naman sa ating 3-day weather forecast dito sa Kamaynilaan, asahan pa rin ang nasa katamtaman hanggang sa malalakas na isolated rains dulot ng localized thunderstorms na karaniwang tatagal ng 1 hanggang 2 oras, kaya naman pinag-iingat pa rin ang mga kababayan natin sa posibleng banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa antas ng temperatura hanggang sa Huwebes, inaasahang maglalaro pa rin ito sa mainit na 26 to 35 degrees Celsius. Samantala, ang araw ay lulubog maming 6:18 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakatakda namang i-cremate ang 3 magkakaanak na walang habas na pinatay sa pamamalo ng 2x2 na kahoy sa lungsod ng Las Piñas. Hinala ng kaanak ng mga biktima, posibleng nasa ilalim ng impluwensya ng iligal na droga ang sospek, kaya nito nagawa ang karumal-dumal na krimen. Ang buong detalye alamin natin sa report ni Noche Cacas. Nakatakdang i-cremate ngayong araw ang 3 magkaanak na pinatay sa St. Joseph Subdivision, Barangay Pulang Lupa 2 sa lungsod ng Las Piñas. Ayon kay Virgie Abellana, ang nanay ng biktima at lola ng 2 pa, nagdesisyon na sila na ipakremate na lang dahil sa kakaiba na umanong amoy ng anak niyang si Mary Jane Abellana at 2 pa nitong apo. Ayon kay Nanay Virgie, nitong nakalipas lang na araw niya nalaman na may problema sa pagsasama ang 2. Sa panayam ng DCRH kay Nanay Virgie, hindi raw gawain ng matitino ang pagpatay sa kanyang anak. Posibleng lango sa droga ang suspect na kinakasama ni Mary Jane Abellana. Nitong nakalipas na araw, binusalan ang bibig, tinali at pinaghahampas ng kahoy ang mga biktima sa iniwan ng wala ng buhay sa loob ng bahay. Kinasuhan na rin ng 3 bilang ng murder ang suspect makaraang maaresto sa Vergonville Subdivision sa lungsod. Para sa MBC TV Network News, ako naman si Noche Cacas, sama-sama tayo Pilipino. Magkahalong gulat, kilig at hirit na tumatanda na nga ata talaga ako ang reaksyon ng netizens matapos mabalita ang ikinasal na ang mga dating child star na sina Nash Aguas at Mika de la Cruz.
Sa pamamagitan ng isang intimate wedding ceremony sa Tagaytay, nagpalitan ng matamis na I do ang dalawa. Ang iba pang kaganapan, panoorin sa Showbiz Report na ito. From childhood sweethearts to husband and wife. Nagpalitan na ng matamis na I do ang mga dating child star at longtime couple na sina Nash Aguas at Mika de la Cruz. Nitong Sabado, May 18, ginanap sa Tagaytay ang kanilang intimate wedding. Suot ang isang off-shoulder serpentina gown, glowing bride si Mika, habang naka-white suit naman ang actor-turned Cavite City Councilor. Gamit ang hashtag Nash sa kanya na si Mika, inilarawan ng aktres ang kanya na ngayong mister bilang my godsend, my love, and my forever. Di naman napigilan maging emosyonal ng aktres na si Angelica de la Cruz nang masilayan ang kanyang little sister. Sa hit kitty gag show na Going Bulilit, unang nagkasama sina Mika at Nash. Habang 2018 nakumpirma ang relasyon ng dalawa. Bumuhos naman ang mga komento ng pagbati para sa newlyweds mula sa fans at sa kanilang mga kasamahan sa industriya. At sa aking pagbabalik, part 2 ng 2019 blockbuster movie Hello, Love, Goodbye ni Catherine Bernardo at Alden Richards, kumpirmado na. Manatiling makatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Bumagsak na helicopter na sinasakyan ni Iran President Raisi natagpuan na. Sa MBC TV Sports, sa MBC TV correspondents, dalawang sundalo at dalawang kafgu patay matapos mahulog ang isang military truck sa bangin. Sa MBC TV Sports, Carlos Yulo humakot ng 4 na ginto sa Asian Championships. At sa Showbiz Spotted, from Hello, Love, Goodbye to Hello, Love Again, pagbabalik tambalan ng Kat Den, trending. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Completely unacceptable. Yan ang naging sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong Chinese policy na manghuli ng umano'y dayuhang trespassers na magtatangkang maglayag sa West Philippine Sea. Giit ng Pangulo, gagawin nito ang lahat ng hakbang para protektahan ang mga kababayan natin mula sa pambubuli ng China. Narito ang ulat ni Arnold Herrera. Mariing kinondenan ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong polisiya ng China na nagbibigay kapangyarihan sa kanilang Coast Guard na manghuli ng mga dayuhan na umano'y mangte-trespass sa West Philippine Sea. Ito'y kasunod ng naging matagumpay na civilian resupply mission sa Baho de Masinloc na pinangunahan ng ating ito coalition nitong nakalipas na linggo. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Of course, once again, I do not talk about operational details, so you will leave it to us. But the position that we take is that that is unacceptable, and we will take whatever measures to always protect our citizens. Kaugnay nito, naniniwala naman ang isang international studies professor at political analyst na si Renato De Castro na hindi dapat magpatinag ang Pilipinas sa pagbabantang ito. Giit pa ni De Castro, dapat ipaglaban ng bansa ang ating soberanya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isa pang civilian mission at military exercise. Ayon sa bagong regulation na kasado na sa susunod na buwan, may otoridad ang Chinese Coast Guard na manghuli ng mga dayuhang magtatangkang maglayag sa West Philippine Sea hanggang sa 60 araw ng walang paglilitis. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Haharap naman sa makapangyarihang Commission on Appointments sina Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac at 33 pang opisyal ng Armed Forces of the Philippines bukas. Ayon kay Congressman Johnny Pimentel, Assistant Minority Leader ng CA, walang natatanggap na reklamo ang CA laban sa mga appointee na haharap sa kanila.
Magdaraos ng hiwalay na confirmation hearing ang CA kung saan isasalang si Kakdak sa Committee on Labor, Employment, Social Welfare and Migrant Workers. Habang Committee on National Defense naman ang 33 newly promoted military generals and colonels ng Armed Forces of the Philippines. Magtatapos na ang sesyon ng Kongreso ngayong linggo at ang hindi makukumpirma ay maituturing ng bypassed. Samantala, kumpirmadong nasawi ang Iranian President na si Ebrahim Raisa kasama ang kanyang foreign minister matapos bumagsak ang sinasakyang helicopter sa mabundok na terrain at sobrang malamig na panahon. Ito ang kinumpirma ng isang senior Iranian official na hindi pinangalanan dahil umano sa sensitibong impormasyon na ibinahagi nito. Sa panayam ng Reuters, sinabi ng naturang opisyal na nasawi si President Raisi, ang foreign minister nito at lahat ng mga pasahero na sakay ng naturang helicopter. Ito rin ang kinumpirma ng semi-official state media na Mer News Agency na lahat umano ng pasahero ng naturang helicopter at sakay ang presidente ng Iran at foreign minister nito ay nasawi at kinukonsiderang mga martyrs. Samantala, natunto na rin ang wreckage sa mabundok na parte ng East Azerbaijan province at isinawalat rin sa Reuters ng senior Iranian official na completely burned ang bumagsak na helicopter na sakay ni President Raisi at Iranian Foreign Minister Hossein Amirad Abdullahian nung bumagsak ito kahapon araw ng linggo. Sa mundo ng gymnastics, tuluyan na nga dinomina ng Filipino gymnast at Olympian na si Carlos Yulo ang Asian Championships dahil 4 na gintulang naman ang kanyang nakuha matapos duminahin ng 4 na aparatos sa tournament. Narito ang buong detalye. It's 4 gold haul for Carlos Yulo. Ilang buwan bago sumabak sa Paris Olympics, patuloy ang pagdodomina ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo sa international scene. Matapos nitong makapag-uwi ng 4 na gintong medalya sa 2024 Men Artistic Gymnastics Asian Championship na ginanap sa bansang Uzbekistan. Para makumpleto ang 4 gold haul, pinangunahan ni Yulo ang parallel bars with 15.133 points, kung saan naungusan nito ang pambato ng China na si Yin Dehang with 15.33 points. Bago ito, nagpakita na ng explosive performance ang Olympic-bound Pinoy athlete para makuha naman ang kanyang ikatlong medalya sa vault event with 14.883 points. Nanguna rin ang two-time world champion sa floor exercise finals with a score of 14.933 para masecure naman ang kanyang ikalawang ginto. Sa nasabing aparatos, nakuha ni Milad Karimi mula Kazakhstan ang silver medal with 14.600 score at bronze medal naman na nasungkit ni Zhang Yashi mula China matapos makapagdala ng 14.200 points. Habang ang isa pa mula Team Philippines na si Ivan Cruz ang nakakuha ng ika-4 na pwesto with 13.966 points. Matatandaang noong Webes nakuha ni Yulo ang una nitong gintong medalya sa tournament matapos dominahin ng men's individual all-around with 84.931 points. Samantala, maliban kay Yulo, nakuha rin ng kanyang kapatid na si Carl Eldrew Yulo ang ginto sa vault event with 14.433 points. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. The long wait is over para sa fans ng Kath Den. Hot topic sa social media ang pagbabalik big screen ni Catherine Bernardo at Alden Richards para sa highly anticipated Part 2 ng 2019 blockbuster movie na Hello, Love, Goodbye. Ang upcoming sequel, inilarawan ng award-winning actor bilang dream come true. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. From Hello, Love, Goodbye to Hello, Love Again. Matapos ang 5 taon, kumpirmado na ang Part 2 ng romance drama film na pinagbibidahan ng box office king and queen na sina Alden Richards at Catherine Bernardo.
Sa pagkakataong ito, from Hong Kong, masusundan sa Canada ang love story ng baristang si Ethan at domestic helper na si Joy mula sa direksyon ni Kathy Garcia Sampana. Ayon naman sa award-winning actress, sa upcoming sequel na ito masasagot ang lahat ng mga katanungan ng fans. Gaya na lamang kung nag-survive nga ba ang dalawa sa kanilang long-distance relationship at kung natupad ba ang kanilang mga pangarap. Agad namang nag-trending sa social media ang pagbabalik tambalan ng Kath Dent sa big screen at marami na agad ang kinilig at na-excite. Bago nasungkit ng 2023 MMFF entry na Rewind ang pagkilala bilang highest-grossing Filipino film of all time, ang 2019 blockbuster movie na Hello, Love, Goodbye ang may hawak ng titulong ito matapos tumabo sa takilya ng mahigit 800 million pesos. Sa Nobyembre, nakatakdang ipalabas ang inaabangang Hello, Love Again. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. Maraming salamat sa ating showbiz angel at kay Millie at Rovic. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.